Tumigil ang tugtog sa buong ballroom. Ang kaninang masiglang tawanan at kalantog ng mga baso ng wine ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Isa-isang napalingon ang mga empleyado nang bumukas ang malaking pinto at doon nila nakita si Karen. Suot pa rin niya ang lumang dress na naging sentro ng panunukso ng lahat noong umagang iyon. Siya ang babaeng sadyang hindi inimbitahan dahil ayon sa kanila, pampasira lamang siya ng view at wala namang mararating sa buhay. Ngunit hindi siya nag-iisa. Hawak ni Karen ang braso ng lalaking kinatatakutan at hinahangaan ng lahat. Ang CEO ng Ruiz Company, si David Ruiz. "I'm sorry, I'm late." Malamig na sambit ni David. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Karen nang may hindi maipaliwanag na ningning. "I had to escort my woman." Sa isang iglap, ang babaeng itinuring nilang basura ay naging sentro sa paningin ng lahat. Ang inggit ay bumalong sa mga mata ni Sabrina, habang ang takot ay namayani sa mga taong nang-api sa dalaga. Magandang araw, Angels. Isang full story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay paki-like po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng Ruiz Company ay hindi sapat upang pasayahin ang umaga ni Karen. Hawak ang kanyang lumang map at timba, tahimik siyang naglilinis sa hallway ng 20th floor. Ang floor kung saan matatagpuan ang mga opisina ng mga matataas na may katungkulan sa kumpanya. Si Karen ay isang dalagang lumaki sa hirap. Ang tanging kayamanan niya ay ang kanyang dignidad at ang pangarap na maiahon ang may sakit na ina mula sa probinsya. Ngunit sa gusaling ito, ang halaga niya ay sinusukat lamang sa kinang ng sahig na kanyang nililinis. "Karen, yung kape ko, nasa na? Kanina pa ako naghihintay. Bingi ka ba?" Buliyaw ni Sabrina, ang marketing head na kilala sa pagiging perfectionist at mapang-api sa mga subordinates. "Papunta na po, Ma'am Sabrina." Magalang na sagot ni Karen habang nagmamadaling bitbit ang tray. Dahil sa pagmamadali at pagod, hindi napansin ni Karen ang isang bahagi ng sahig na hindi pa natutuyo. Nawalan siya ng balanse. Sa isang iglap, ang mainit na kape ay tumilamsik, diretso sa suot na mamahaling puting blouse ni Sabrina. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng nakakita. Ang katahimikan sa opisina ay tila babala ng isang gulo. "Naku ma'am, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Kukuha lang po ko ng pamunas." Ngunit isang malakas na sampal ang bumasag sa hangin. Napalingon ang ulo ni Karen sa lakas ng pagkakasampal sa kanya. Ang kanyang pisngi ay agad na namula at humapdi. "Wala ka talagang alam," sigaw ni Sabrina habang nanginginig sa galit. "Alam mo ba kung magkano to? Halos 1 taon mong sweldo ang presyo nito. Kaya nga janitress ka lang kasi dyan lang ang abot ng isip mo." Hindi naman nakakaibu si Karen. Nakayuko lamang siya habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa sahig na siya rin ang naglinis. Naririnig niya ang mga hagikik ng ibang empleyado. Para sa kanila, ang panonood ng pagpahiya sa isang mahirap ay isang uri ng libangan. "Huwag ka nang mangarap na makakapunta ka sa Grand Ball bukas, Karen." Dagdag pa ni Sabrina habang diring-diri na tinitingnan ng mantsa sa kanyang damit. "Inutusan ko ng HR na huwag kang bigyan ng invitation. Kahit anong ligo mo, amoy basahan ka pa rin. Hindi ka bilong sa mundo namin." Tumakbo palayo si Karen. Pumasok siya sa madilim na storage room at doon ibinuhos ang lahat ng sakit. Bakit ba napakalupit ng mundo sa mga taong nagsisikap lang naman? Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, bumukas ang pinto. Isang anino ng matangkad at maskuladong lalaki ang humarang sa liwanag. Ang bango ng mamahaling perfume ay agad na humalimuyak sa loob ng masikip na silid na iyon. "Umiiyak ka na naman?" Isang baritonong boses ang narinig niya. Nang mag-angat ng tingin si Karen, halos tumigil ang paghinga niya. Si David Ruiz, ang mailap at misteryosong CEO. "Sir, sorry po. Aalis na ako." Nauutal na sabi ni Karen
habang mabilis na pinupunasan ang kanyang muka. Ngunit hindi gumalaw si David. Sa halip, lumapit siya ng isang hakbang. Dahilan upang mapaatras si Karen sa pader. Hinawakan ni David ang baba ng dalaga at pilit itong hiniharap sa kanya. Nakita niya ang bakat na mga daliri sa pisngi nito. Isang madilim na aura ang bumalot kay David. "Who did this to you?" "Wala po to, sir. Kasalanan ko po." Sagot ni Karen. Ayaw nang magpalaki ng gulo. Ngumisi ng tipid ang binata. Isang ngising puno ng panganib. "I don't like people touching what's mine, Karen. At ayoko rin ng mga taong nagpapaiyak sa loob ng kumpanya ko." Napakunot naman ng noo si Karen. "Anong ibig ninyo sabihin, sir?" "Gusto mo ba makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang babaeng inaapi nila ay ang mismo babaeng kasama ko? Sumama ka sa akin sa Grand Ball bukas. Ako ang magiging date mo." Nanlaki ang mga mata ni Karen. Isang janitress, magiging date ng isang bilyonaryo. Isang malaking laro ito. Pero sa tingin ni David, ito ang pinakamasayang laro na gagawin niya. Hindi makapaniwala si Karen habang hila-hila siya ni David patungo sa elevator. Ang mga kamay ng CEO ay mahigpit, ngunit banayad na nakahawak sa kanyang braso. Nang bumukas ang pinto ng elevator, tumambad sa kanila si Sabrina na kasalukuyang nag-aayos ng sarili sa harap ng salamin ng lobby. Nang makita ni Sabrina si David, agad na nagbago ang anyo nito mula sa pagiging masungit patungo sa isang matamis at mapanuksong ngiti. Ngunit ang ngiting yon ay agad na napawi nang makita niyang kasama ng CEO, ang janitress na kamakailan lang ay sinampal niya. "Sir, good afternoon po." Malambing na bati ni Sabrina. Pilit na hindi pinapansin si Karen. "Tungkol po pala sa marketing report. Bala ko po sanang i-discuss sa inyo over dinner." Huminto ang binata at tiningnan si Sabrina mula ulo hanggang paa. Ang kanyang titig ay tila yellow sa lamig. "I don't have time for dinner, Miss Sandoval. Especially not with someone who smells like spilled coffee and cruelty." Napaatras si Sabrina. Ang kanyang muka ay namula sa kahihiyan. Sir, I don't understand." "Nakita ko nangyari sa hallway kanina. Karen is under my direct supervision starting today. Anything you do to her, you do to me. Do I make myself clear?" Seryoso na saad ng bilyonaryo. Bago pa makasagot si Sabrina, mabilis na iginaya ni David sa Karen palabas ng gusali, patungo sa isang naghihintay na itim na Rolls Royce. Naiwang nakatulala si Sabrina. Ang kanyang kamao ay nanginginig sa galit at matinding selos. "Sino ka ba talaga, Karen? At bakit pati si David ay nakuha mo?" Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Dinala ni David si Karen sa isang eksklusibong butik sa Makati na pagmamay-ari ng isang tanyag na fashion designer. Pagpasok pa lang nila, agad na yumukod ang mga staff. "Transform her." Maikli at direktang utos ni David habang nauupo sa isang velvet na sofa. "Sir, hindi ko po ito kayang bayaran." Bulong ni Karen. Halos manginig ang boses sa kaba habang tinitingnan ang mga presyo ng gown. "I didn't ask for your wallet, Karen. I asked for your presence." Sagot ni David nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. "Consider this an investment. I need a princess for the ball. And I see one standing in front of me. Nagtatago lang sa ilalim ng uniforming ito." Sa loob ng sumunod na 3 oras, naging emosyonal na roller coaster para kay Karen ang lahat. Isinalang siya sa facial treatment. Maingat na inayusan ang kanyang mahaba at bagsak na buhok. At nilapatan ng makeup na hindi nagpabago sa kanyang muka, kundi lalo pang nagpalitaw sa kanyang likas na ganda. Nang lumabas siya mula sa dressing room, suot ang isang emerald green silk gown na hapit sa kanyang katawan, natahimik ang buong butik. Maging si David, na kilalang mailap sa emosyon, ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya. Tila hindi makapaniwala na ang babaeng madalas niyang makitang may hawak na map ay ang parehong babaeng nasa harap niya ngayon. "You look dangerous." Seryosong sabi ni David, may bakas ng paghanga sa kanyang boses. "Dangerous po?" Takang tanong ni Karen. "Because tonight,
You're going to break every heart in that ballroom. Sagot ni David habang iniaabot ang kanyang kamay. That I'll be there to make sure no one gets too close. Bago tumuloy sa malaking party, dinala muna ni David si Karen sa isang pribadong restaurant sa rooftop ng isang marangyang hotel. Habang nakaupo sa harap ng masaganang pagkain, mula sa Wagyu steak hanggang sa pinakamamahaling wine, hindi mapakali ang dalaga. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor sa gitna ng karangyaan. Bakit niyo po ito ginagawa, sir? Mahinang tanong ni Karen habang pinaglalaruan ng kanyang tinidor. Isang hamak na empleyado lang po ako. Bakit ho ako ang pinili ninyo? Tumingin si David sa kanya. Seryoso ang mga mata. Sa loob-loob ng binata, gusto na niyang sabihin ang totoo na noong unang araw pa lang ni Karen sa kumpanya, habang simple itong naglalakad bitbit ang kanyang gamit sa paglilinis, ay nabighani na siya. Humanga siya sa kasimplehan nito at sangiting ibinibigay nito sa lahat kahit pagod na. Para kay David, love at first sight ang nangyari, ngunit pinili niyang itago ito. Natatakot siyang kapag nalaman ni Karen ang totoo, ay iwasan siya ng dalaga dahil sa agwat ng kanilang estado sa buhay. Huwag mo na munang isipin kung bakit, Karen. Isipin mo na lang na isa tong reward sa pagiging tapat mong empleyado. Ngayong gabi, ikaw ang pinaka-importanting bisita ko. Ngumiti na lamang ng bahagya ang dalaga kahit na nalilito siya sa ikinikilos ng kanyang boss. Nang sumapit ang 8:00 ng gabi, huminto ang itim na Rolls Royce sa tapat ng engrandeng ballroom. Ang pagpasok ni na David at Karen ay tila isang eksena sa pelikula. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanila. Ang mga bulungan ay parang maugong nabubuyog. Si Karen ba yan? Imposible. Ang janitress na yan bakit kasama ng CEO? Namumutla si Sabrina habang nakatingin mula sa malayo. Ang kanyang gown na nagkakahalaga ng 6 na digit ay tila nagmukhang basahan kumpara sa simpleng emerald green gown ni Karen na lalong nagpatingkad sa kutis ng dalaga. Nagsimulang tumugtog ang isang malambing na waltz. Inilahad ni David ang kanyang kamay. May I have this dance, my lady? Hindi alam ni Karen kung paano sumayaw. Ngunit nang hawakan ng binata ang kanyang bewang at igiya siya sa gitna ng dance floor, tila kusa nang gumalaw ang kanyang mga paa. Napakalapit ng mukha ni David sa kanya. Naaamoy niya ang bango nitong nakakalasing. Relax ka lang, bulong ni David habang nakikita ang kaba sa mga mata ni Karen. Huwag mong tingnan ng mga tao. Ako lang ang tingnan mo, Karen. Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na pagsasayaw, isang malakas na palakpak ang narinig mula sa gilid. Isang lalaking may mapanganib ng ngiti ang lumapit sa kanila. Siya si Lucas Sandejas, ang karibal na CEO ng Ruiz Company at ang tanging lalaking may lakas ng loob na banggain si David. Masyado ka namang madamot, David. Hindi mo lang ba ipapakilalang napakagandang binibining ito? O baka naman natatakot kang makuha ko siya. Ramdam ni Karen ang biglang paghigpit ng hawak ni David sa kanyang bewang. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang makapangyarihang lalaki ay tila kuryenteng gumagapang sa buong hall. Lucas, you're not invited to this dance. Step back. Seryoso na saad ni David. Isang sayaw lang naman, Karen, hindi ba? Baling ni Lucas sa dalaga, sabay abot ng kamay. Huwag kang makinig sa supladong yan. Napatingin si Karen kay David na ang mga mata ay nag-aapoy na sa selos at galit ng sandaling yon. Ang hangin sa loob ng party ay tila naging kuryenteng nakakapaso. Ang lahat ng mga panauhin mula sa mga board members hanggang sa mga tsismosang empleyado na pinamumunuan ni Sabrina ay pigil hiningang nakasaksi sa paghaharap ng dalawang kilala sa industriya. Sa gitna nila ay si Karen na nalilito sa mga nangyayari. Si Lucas Sandejas ay lumapit pa ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay hindi na kay David kundi nakapako sa naguguluhang mukha ni Karen. Do you know, David, for a man who claims to have everything, you look very insecure right now. Pang-uuyam ni Lucas, ibinaling niya ang kanyang pansin sa dalaga. Karen, a beauty like yours shouldn't be hidden in the shadows of a man who's too afraid to let you breathe. Why don't you try dancing with someone
who knows how to appreciate a real gem. Inilahad ni Lucas ang kanyang kamay, isang tahasang hamon na nagpasinghap sa mga nakakakita. Bago pa man makapagsalita si Karen, naramdaman niya ang masuyong paghila ni David sa kanya. Inilagay ni David ang kanyang braso sa bewang ng dalaga, isang galaw na nagpapakita kung sino ang nagmamay-ari sa kanya ng gabing yon. Ang malamig na aura ni David ay nagpadama ng kilabot sa lahat. "She's not a gem for you to collect, Lucas." Mariing sabi ni David. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng otoridad. "And she's definitely not interested in dancing with a man who thinks business is a game of theft. Karen's with me. That should be enough for you to turn around and leave." Ngunit hindi nagpatinag si Lucas. Tumawa ito ng mahina. Isang tunog na puno ng uyam. "Are you sure about that? O baka naman natatakot ka lang na kapag nalaman niya kung gaano ka talaga kasama sa negosyo, baka siya na mismong lumayo sa'yo." "Karen, did he tell you? Si David ang dahilan kung bakit." "Enough! Karen, huwag kang makinig sa kanya." Putol ni David. Ang kanyang panga ay nanggagalit. Sa puntong ito, hindi na nakatiis si Sabrina. Lumapit siya. Dala ang kanyang matalim na salita. "Sir Lucas, baka nagkakamali kayo ng pinapansin. Janitress lang po babaeng yan. Baka mamaya ay manakawan pa kayo ng relo kapag isinayaw niyo siya." Wika nito sabay tawa ng mapait. Dito na nagsimulang magwala ang galit ni David. Tumingin siya kay Sabrina ng may talim na tila kayang manakit. "Bisan daw, Val, one more word about Karen and I will make sure you never find a job in this country again. My woman is not a thief, but you are a thief of my patience." Napaamang naman si Sabrina. Ang salitang "my woman" ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Maski si Karen ay napaangat ang tingin kay David. Ang kanyang puso ay nagwawala sa kaba at isang uri ng kilig na hindi niya maipaliwanag. Totoo ba to? O bahagi lang ito ng palabas ni David para protektahan siya? Aniya sa sarili. "Let's go." Bulong ni David kay Karen. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Lucas. Inakay niya si Karen palabas ng dance floor. Iniwan ang lahat na nakanganga. Nang makarating sila sa balcony kung saan mas tahimik, dahan-dahang binitawan ni David ang bewang ni Karen. Hingal pa rin ang dalaga sa tensyon. "Pasensya na, Karen, sa nangyari. Hindi ko dapat hinayaang mapahiya ka o madamay sa gulo namin ni Lucas." "Bakit niyo po ko tinawag na woman niyo, sir?" Mahina at nahihiyang tanong ni Karen. Humarap si David sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ang pagsusumamo sa kanyang mga mata. "Dahil sa gabing to at marahil sa mga susunod pa, yun ang gusto kong maging totoo, Karen." Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa balkonahe ng hotel, tila huminto ang mundo para kay Karen. Ang malamig na simoy ng hangin ay hindi sapat para palamigin ang nag-aapoy niyang mga pisngi matapos marinig ang mga salita ng binata. "Sir David, hindi niyo kailangan magbiro ng ganyan." Mahinang wika ni Karen. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang mga sapatos. "Isang hamak na tagalinis lang po ako sa kumpanya ninyo. Hindi po tayo bagay." Humarap si David sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Hinawakan niyang magkabilang balikat ng dalaga. "Karen, tingnan mo ko." Nang mag-angat ng tingin ng dalaga, nakita niya ang katapatan sa mga mata ng bilyonaryo. "Hindi ako nagbibiro. Noong unang araw mo pa lang sa opisina, doon nakita kitang pinupunasan ng sahig habang nakangiti kahit pinapagalitan ka. Doon pa lang ay nakuha mo ng atensyon ko. Hindi kita pinili para asarin si Sabrina o labanan si Lucas. Pinili kita dahil matagal na kitang gustong makasama. Matagal na kitang mahal, Karen." Hindi naman nakaimik agad si Karen. Ang puso niya ay tila nagkaroon ng sariling tambol. Bago pa siya makasagot, marahan siyang hinalikan ni David sa noo. Isang pangakong hindi kailangan ng salita. "Alam ko nalilito ka, Karen, pero hayaan mong iparamdam ko sa iyong totoo kong nararamdaman." Kinabukasan, ang tahimik na opisina ng Ruiz Company ay nabulabog. Isang malaking delivery truck ang huminto sa tapat ng lobby. Pumasok ang ilang lalaki na may bitbit na dambuhalang mga buki ng Stargazer
at red roses, ang paboritong bulaklak ni Karen na minsan yung nabanggit sa isang katrabaho. Lahat ay napatingin nang iabot ang mga bulaklak sa information desk. Para kay Miss Karen ng utility department. Malakas na anunsyo ng delivery man. Nanlaki ang mga mata ni Sabrina na noon ay kakapasok lang. Ano? Para sa janitress na yan? Baka nagkamali kayo ng pangalan. Sigaw niya habang nanginginig sa selos. Ngunit lalo lang siyang nanggigil nang makita ang card na nakasingit sa mga bulaklak. Nakasulat doon, "To the woman who cleaned my heart, see you tonight, David." Mga agaw ka, Karen. Bulong ni Sabrina habang mahigpit na nakakapit sa kanyang designer bag. Hindi kita hahayaang mapunta sa tuktok. Sisiguraduhin kong babalik ka sa basurahan kung saan ka nanggaling. Nang matapos ang shift, hindi na map ang hawak ni Karen, kundi ang kamay ni David. Dinala siya ng binata sa isang simpleng parke kung saan may set up na picnic sa ilalim ng mga puno. Isang bagay na hindi inaasahan ni Karen mula sa isang bilyonaryo. Alam kong hindi ka sanay sa mga mamahaling restaurant, kaya naisip ko, dito na lang tayo. Nakangiting sabi ni David habang nilalatag ang mga pagkain. Salamat, David. Nakangiting sagot ni Karen. Masaya silang nagkukwentuhan. Kumakain ng paboritong street food ni Karen na ipinahanda ni David sa kanyang personal chef. Ngunit sa di kalayuan, isang itim na sasakyan ang nakatigil. Sa loob nito, si Sabrina ay kumuha ng mga litrato. Ang kanyang muka ay puno ng masamang balak. Magsaya ka na ngayon, Karen, dahil darating ang araw na ang buong kumpanya ay malalaman ang lihim mo. Nakangising banta ni Sabrina bago pinaharurot ang sasakyan paalis. Lunes ng umaga, ang opisina ng Ruiz Company ay parang isang pugad na mga bubuyog sa ingay ng mga bulungan. Maagang pumasok si Sabrina. Bitbit ang isang envelope na puno ng mga ebidensya na magpapabagsak kay Karen. Ang plano niya ay simple. Ipakita sa lahat na si Karen ay isang gold digger na may iba pang kliyente bukod kay David. Nang makita ni Sabrina si Karen na naglalakad papasok, hinarang niya ito sa gitna ng lobby, kung saan maraming empleyado ang nakatingin. Well, look who's here, ang Cinderella ng utility department. Malakas na uyam ni Sabrina. Karen, hanggang kailan mo balak lokohin si Sir David? Alam ba niya na, bago ka pumasok dito, kung saan saang sideline ka nanggaling? Nagulat naman si Karen. Anong sinasabi niyo, Ma'am Sabrina? Ito! Ikinalat ni Sabrina ang mga litrato sa sahig. Mga kuha ni Karen na may kasamang matandang lalaki sa isang ospital. Sino tong sugar daddy mo? Niloloko mo si Sir David para lang sa pera? Napahagulhol si Karen ng iyak. Tatay ko yan! Namatay siya sa ospital na yan noong 1 taon. Bakit niyo ba ginagawa to? Bago pa makasagot si Sabrina, isang malamig at otoritadong boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Tapos ka na, Miss Sandoval? Si David yon. Lumakad siya ng mabilis patungo kay Karen at agad itong kinabig sa kanyang tabi. Inilagay ang braso sa balikat ng dalaga para protektahan ito. Kinuha ni David ang isa sa mga litrato sa sahig at tiningnan ito ng may halong galit. Ang lalaking nasa litrato ay ang yumaong ama ni Karen. Ako nagbayad ng huling bill sa ospital dahil kaibigan ng pamilya kong tatay niya. Pagsisinungaling ni David para protektahan ang dangal ni Karen. Kahit ang totoo ay nalaman lang niya ang detalye ng buhay ng dalaga sa sarili niyang pag-iimbestiga dahil sa pag-aalala. Tumingin si David sa lahat ng empleyado. Para sa kaalaman ng lahat, itigil niyo ng pangmamaliit kay Karen. Hindi siya janitress lang. She is my girlfriend. Karen is officially my woman. And anyone who disrespect her is disrespecting me. Napasinghap naman ang lahat. Namutla si Sabrina at tila matutunaw sa kinatatayuan. Sa halip na mapahiya si Karen, si Sabrina ang naging katawa-tawa sa paningin ng lahat dahil sa kanyang desperadong hakbang. Security, escort Miss Sandoval out. She's fired. Maikling utos ni David. Humarap ang binata kay Karen na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin. Hinawakan niya ang mga kamay ng dalaga. Karen,
Ayoko na magtago. Gusto ko, sa harap na ilang lahat, malaman nila kung gaano kita kamahal. Will you be officially mine? Sa gitna ng sakit na idinulot ni Sabrina, naramdaman ni Karen ang init ng pagmamahal ni David. Ang pag-aalinlangan sa puso niya ay naglaho. Doon niya napagtanto na nahulog na rin ang loob niya sa bilyonaryo. Sa mga araw na magkasama sila, pinaramdam ng binata sa kanya na espesyal siya. Yes, David. Mahal din kita. Mahinang sagot ni Karen na narinig ng lahat. Nagpalakpakan ng ilang empleyado. Habang si Sabrina ay kinaladkad palabas ng gusali. Nagsisisigaw sa galit at inggit. Official na silang magkarelasyon. Ngunit alam ni Karen na ito pa lang ang simula ng mas malaking pagsubok sa buhay nila ng nobyo. Ang mansyon ng mga Ruiz ay tila isang palasyo na kinuha mula sa pahina ng isang fairy tale. Ngunit para kay Karen, ang bawat hakbang patungo sa dambuhalang pintuan nito ay tila nagpapahina sa kabang nadarama niya. Hawak ni David ang kanyang kamay, mahigpit at nagbibigay ng lakas. Ngunit hindi nito maalis ang kaba sa puso ng dalaga. Huwag kang mag-alala, love. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Bulong ni David bago sila pumasok sa malawak na sala. Doon, nakaupo sa isang kulay gintong silya si Doña Victoria Ruiz. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kidlat. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Lucas Sandejas, isang bagay na ikinagulat ni na David at Karen. So, ito na pala ang babaeng dahilan kung bakit nagkagulo sa kumpanya? Panimula ni Doña Victoria. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Isang tagalinis, David? Sa lahat ng pwede mong iharap sa akin, isang mababang babaeng dinala mo rito? Mom, stop it. Karen is my girlfriend. I brought her here to introduce her properly, not to be insulted. Banta ni David. Tumayo si Doña Victoria at lumapit kay Karen. Inikutan niya ang dalaga. Tila kinikilati siya. Tingnan mo ang iyong sarili, iha. Ang balat mo, ang kilos mo. Kahit bihisan ka pa ng ginto, hindi mo maitatago ang katotohanan. Galing ka sa putik. At ang putik, kailanman ay hindi pwedeng ihalo sa diamante. Hindi po ako putik, ma'am. Matapang na sagot ni Karen. Kahit nanginginig ang kanyang boses. Mahirap lang po kami, pero pinalaki ako ng mga magulang ko na may dignidad at respeto sa sarili. Dignidad? Dignidad bang tawag sa pagkapit sa isang bilyonaryo para makaahon sa hirap? Alam mo, Karen, binalaan na kita. Masyadong mataas ang lipad mo. Sabi ni Lucas mula sa gilid. Anong ginagawa mo rito, Lucas? Sigaw ni David. Inimbitahan ko siya, David, dahil ang pamilya Sandejas at Ruiz ay may kasunduan. Isang merger na magaganap lamang kung pakakasalan mo ang kapatid ni Lucas, hindi ang babaeng ito. Kinuha ni Doña Victoria ang isang tseke mula sa kanyang bag at inilapag ito sa lamesa sa harap ni Karen. Hetong 5 milyon. Kunin mo to. Iwan mo ang anak ko at bumalik ka na sa probinsya nyo. Sapat na yan para ipagamot ang nanay mo at hindi ka na magmaphabang buhay. Nanigas si Karen. Tumingin siya sa tseke. Pagkatapos ay kay David at huli ay kay Doña Victoria. Ramdam niya ang pait ng diskriminasyon, ang sakit ng pagiging maliit sa mata ng mga makapangyarihan. Dahan-dahang kinuha ni Karen ang tseke. Ngumisi naman si Lucas, habang si David ay tila gumuho ang mundo. Karen, wag! Pakiusap ni David. Ngunit sa gulat ng lahat, pinunit ni Karen ang tseke sa harap mismo ni Doña Victoria. Ang pagmamahal ko kay David ay hindi nabibili ng pera niyo, ma'am. Deklarasyon ng dalaga. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit nananatiling matatag. Baka nga po, wala akong pera, pero mas mayaman ang puso ko kaysa sa inyo na mapanghusga sa kapwa. Opo, aminado ako na isa lamang akong janitress, pero hindi ko yun ikinakahiya. Mawalang galang na ho, aalis na ako. Buo ang loob na saad ni Karen bago tuluyang tumalikod. Matapos ang tensyon sa mansyon,
Namayani ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni David. Hawak pa rin niya ang kamay ng nobya. Ngunit ramdam niya ang panginginig nito. Nang makarating sila sa harap ng maliit at lumang apartment ni Karen, dahan-dahang binitawan ng dalaga ang pagkakahawak sa kanya. "Ayos ka lang ba?" tanong ni David. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Sanay naman ako na maliitin, David. Pero iba pala kapag galing sa pamilya ng taong mahal mo. Parang doble ang sakit." Hinalika ni David ang noo ng dalaga. "Huwag kang bibitaw. I'll fix this, love. I promise." Nang makaalis ang sasakyan ni David, mabilis na pumasok si Karen sa kanyang kwarto. Doon na bumuhos ang luhang. Kanina pa niya pinipigilan. Ngunit hindi nagtagal ay narinig niya ang katok sa pinto. Si Bea, ang matalik niyang kaibigan at kasamahan sa trabaho na tanging nakakaalam ng lahat ng hirap niya. "Karen, narinig ko ang nangyari sa opisina at ang balitang dinala ka sa mansyon ni Sir David." Bungad ni Bea habang may dalang mainit na kape. "Mag-usap nga tayo." Naupo ang dalawa sa maliit na sofa. "Bea, mahal ko siya. Pero tama ba tong pinasok ko? Ang layo ng mundo namin." Hikbi na saad ni Karen. Tumingin ng seryoso si Bea sa kanya. "Karen, hindi ko sasabihing itigil mo. Dahil kitang-kita ko kung paano ka ipaglaban ni Sir David sa lahat. Pero maging handa ka. Ang mga taong katulad ni Doña Victoria, hindi titigil yan hanggat hindi ka nadudurog. Pumasok ka sa isang gera na hindi mo pa kabisado ang armas. Payo ko lang, huwag mong hayaang ang pagmamahal mo sa kanyang maging dahilan ng pagkawala ng sarili mo. Maging matatag ka dahil siguradong may susunod pang pagsubok sa inyong relasyon. Pero asahan mo na, andito lang ako, laging nakasuporta sa lahat ng desisyon mo." Nakangiti na saad ni Bea. "Salamat, Bea. Ikaw na lang at si David ang kakampi ko dito." Naiiyak na naman na saad ng dalaga bago siya niyakap ng mahigpit ng kaibigan. Habang nasa apartment si Karen, bumalik si David sa mansyon. Nadatnan niya ang kanyang ina na kalmado pang humihigop ng tsaa, habang si Lucas ay nakatayo sa tabi ng bintana. "Hindi ako papayag, ma'am. Hindi ko pakakasalan ng kapatid ni Lucas at hindi ko iiwan si Karen." Sigaw ni David na nagpaalingaw-ngaw sa malawak na sala. Ibinaba ni Doña Victoria ang tasa ng may diin. "David, huwag kang maging bata sa inaakto mo. Ang kumpanya natin na nakataya rito. Ang merger sa mga sandehas, ang tanging paraan para manatili tayong nasa itaas. Kung kailangan bumagsak ang kumpanya para lang makasama ko ang babaeng mahal ko, hahayaan ko tong gumuho. Hindi ako katulad ni Dad na sumunod sa inyo, kaya naging miserable ang buhay niya hanggang sa huli." Isang balotong na sampal ang dumapo sa pisngi ni David. "Wala akong karapatan na sabihin yan. Dahil sa babaeng yan, nagagawa mo akong sagutin. Sige, ituloy mo ang kahibangan mo. Pero tandaan mo to, sa oras na piliin mo siya, kalimutan mong anak kita. At sisiguraduhin kong sa kalsada pupulutin ang pamilya ng janitress na yan." "Gawin niyo ang gusto niyo, ma'am. Pero hindi niyo ako mapipilit na itapon ang kaisa-isang bagay na nagpasaya sa akin ng totoo. Mahal ko si Karen at handa ko siyang ipaglaban sa kahit kanino pa." Mabilis na lumabas si David. Iniwan ang kanyang inang, nanginginig sa galit, at si Lucas na may nakakalokong ngisi sa mga labi. Matapos ang sunod-sunod na pagsubok sa kanilang relasyon, nagpa siya si David na kailangan nilang lumayo sa gulo ng Maynila. Isang linggong bakasyon ang inilaan niya at walang pasabi niyang isinakay si Karen sa kanyang SUV. "Saan tayo pupunta, David? Masyadong malayo na to sa syudad." Nagtatakang tanong ni Karen habang pinagmamasdan ang mga puno sa labas ng bintana. "Sa lugar kung saan ka naging masaya bago ka napunta sa magulong mundo ko." Nakangiting saad ni David. Nalaki ang mga mata ni Karen nang makilala ang pamilyar na arko ng kanilang bayan sa Batangas. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na bahay kubo na napapalibutan ng mga puno ng mangga at kalamansi. Doon ay naghihintay ang kanyang ina, si Aling Rosa, na halatang nagulat sa marangyang sasakyang huminto sa kanilang tapat. "Inay!" sigaw ni Karen.
sabay takbo at yakap sa ina. "Karen anak, sino tong kasama mo?" Tanong ni Aling Rosa habang nakatingin kay David na noon ay nagbababa ng mga pasalubong mula sa compartment. Lumapit si David at magalang na nagmano. "Magandang hapon po, inay. Ako po si David, ang nobyo po ng anak ninyo. Pasensya na po kung nabulabog namin ang katahimikan ninyo. Gusto lang po sana naming tingin ang basbas nyo na makasamang anak nyo rito ng 1 linggo." Noong una ay tila nahihiya ang matanda, ngunit agad ding bumitaw ang pag-aalinlangan dahil sa maamong muka ng binata. Ngunit ang mas ikinagulat ni Karen ay ang sumunod na mga araw. Kinaumagahan, nagising si Karen na wala si David sa tabi niya. Paglabas niya sa likod ng bahay, halos mahulog ang panga niya sa nakita. Ang CEO na dati ay nakasuot ng 3-piece suit at mamahaling relo, ngayon ay nakasuot na lang ng puting sando at lumang short. Basang-basa ng pawis si David habang may hawak na palakol. Isang malakas na pagkakahati ng kahoy ang nagawa ng binata. "David, anong ginagawa mo?" Nakangiti na wika ni Karen na hindi makapaniwala. "Nagsisibak ng kahoy, love. Sabi ni Inay Rosa, paubos na raw ang panggatong nyo." Sagot ng binata habang pinapahira ng pawis sa noo gamit ang braso. "Masarap pala to. Parang gin pero may halaga." Hindi lang doon tumigil ang binata. Nang hapon ay nakita rin siya ni Karen na bitbit nito ang 2 malaking balde patungo sa balon. Nag-iigib si David ng tubig para sa pampaligo ni Aling Rosa. Kahit halatang nahihirapan ang kanyang mga braso na sanay lang sa pagpindot ng laptop, hindi kakikitaan ng reklamo ang binata. Sa katunayan, tila mas masaya pa siya rito kaysa sa loob ng opisina. Pinagmamasdan sila ni Aling Rosa mula sa bintana. May ngiti sa mga labi at luha sa mga mata. "Karen anak," tawag ng matanda sa dalaga. "Ayun lang ako nakakita ng lalaking ganyan kayaman na handang magpakaliit para lang sa babaeng mahal niya. Huwag mo nang pakakawalan yan dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa kung anong kaya niyang ibigay, kundi sa kung anong kaya niyang tiisin para sa'yo." Doon, sa gitna ng katahimikan ng bukid at amoy ng sariwang lupa, naramdaman ni Karen na mas lalo siyang nahuhulog kay David. Hindi na dahil sa pagiging CEO nito, kundi dahil sa lalaking handang maging mahirap para lang makasama siya. At sa ilang araw na pananatili nila sa Batangas, ay naligo din sila sa dagat sa isang kilalang resort sa Batangas. Nilaan talaga ni David ang oras niya sa dalaga at sa nanay nito. At mas lalong minahal ni Karen ang binata at alam niya sa kanyang sarili na handa din niyang ilaban ang nobyo gaya ng ginawa nito sa kanya. Ang huling gabi ni na David at Karen sa Batangas ay napuno ng pangako. Sa ilalim ng puno ng mangga, habang pinapanood ang mga alitap-tap, muling siniguro ni David ang kanyang katapatan. "Pagbalik natin sa Maynila, Karen, di na kita hahayaang bumalik sa paglilinis. I'll create a position for you. I want you to be by my side, always." Ngumiti si Karen, punong-puno ng pag-asa. Ang 1 linggong pamumuhay nila ng simple, ang pag-iigib ni David, ang pagsasalod nila sa pagmamahal at ang pagtanggap ng kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang anumang pagsubok. Pakiramdam niya, hanggat hawak niya ang kamay ni David, walang matayog na pader ang hindi nila kayang malampasan. Ngunit ang katahimikan ng probinsya ay biglang napalitan ng tensyon nang tumapak sila sa labi ng Ruiz Company kinabukasan. Nagulat si Karen dahil hindi ang pamilyar na guard ang bumati sa kanila. Sa halip, ang lalaking nakauniforme ng isang private security firm ang nakatayo sa bawat sulok. Ang mga empleyadong dati ay bumabati kay David ay nakayuko ngayon. Tila natatakot na tumingin sa kanilang direksyon. "Ano nangyayari rito?" tanong ni David. Ang boses ay puno ng otoridad. Hindi siya sinagot ng security. Sa halip, bumukas ang pinto ng elevator at iniluwa nito si Sabrina na may suot na papanguyam ng ngiti, kasamang isang lalaking nakasuit na hindi kilala ni David. "Welcome back, Mr. Ex-CEO." Bati ni Sabrina. Ang boses ay puno ng pait at tagumpay.
Nanigas si David. Anong pinagsasasabi mo, Sabrina? Where is my mother? Nasa loob, David, kasama ang buong board of directors. Sagot ni Sabrina sabay tingin kay Karen mula ulo hanggang paa. Sayang ang bakasyon ninyo ni Karen. Mukhang hindi mo na magagamit ang charms mo para maging reyna. Dahil simula ngayong oras na to, wala nang kapangyarihan ng nobyo mo. Mabilis na naglakad si David patungo sa boardroom kasama ang nobya. Pagbukas ng pinto, nakaupo si Doña Victoria sa dulo ng mahabang lamesa. Sa tabi nito ay si Lucas Sandejas. Ma'am, what is the meaning of this? Sigaw ni David. Malamig na tumingin si Doña Victoria sa kanyang anak. David, pinalaan kita. Pinili mong babaeng to kesa sa kumpanya. Kaya naman, kinamit ko ang aking kapangyarihan bilang major stockholder. Isang emergency board meeting ang naganap habang nagsasaya kayo sa probinsya. The board has voted to remove you as the CEO due to negligence of duty. Scandalous associations na nakakasira sa imahe ng kumpanya. Hindi niyo pwedeng gawin to. I built this company's current success. You used to build it, David. Pero ngayon, ako nang pansamantalang uupo bilang acting CEO hanggang sa maayos ang merger ng pamilya ko at ng mga Ruiz. At ang unang utos ko? Karen, you are not just fired. We are filing a lawsuit against you for theft of trade secret. May nakita kami mga dokumento sa locker mo na nagpapatunay na ibinenta mong plano ng kumpanya sa mga kalaban ko. Napahawak si Karen sa braso ni David. Alam niyang frame up ito, pero sa laki ng kapangyarihan ng mga taong nasa harap nila, paano sila lalaban? Sa isang iglap, ang bakasyong puno ng tamis ay naging isang masamang panaginip na magpapabagsak sa kanila. Sa gitna ng hirap, hindi nawala ng talas ang isip ni David. Alam niyang hindi sapat ang pagtatago. Kailangan niyang umatake sa paraang hindi inaasahan ni Lucas. Sa tulong ni Bea, na nananatiling mata at tenga niya sa loob ng kumpanya, nakakuha si David ng isang mahalagang impormasyon. May isang tagong vault sa lumang rest house ng pamilya Ruiz na tanging ang kanyang yumaong ama lang ang nakakaalam. Habang mahimbing na natutulog si Karen, palihim na nagtungo si David sa nasabing lugar. Doon, sa ilalim ng mga lumang papeles, natagpuan niya ang sekretong dokumento, ang tunay na partnership agreement sa pagitan ng pamilya Ruiz at Sandejas. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang isang clause. Ang anumang tangka ng pamilya Sandejas na manipulahin ang stocks ng Ruiz Company sa pamamagitan ng pananakot o illegal na paraan ay automatikong magpapawalang bisa sa merger at magbabalik ng lahat ng kapangyarihan sa kasalukuyang tagapagmana, si David. Ngunit hindi lang yon. May nakalakip na sulat ang kanyang ama. Nakasa doon na ang pamilya ni Lucas ang nagbaon sa utang sa mga Ruiz noon upang pilitin ang dapat na kasal nila ng kapatid nito. At ang mga dokumentong hawak ni Doña Victoria ay pawang mga peke at ginamit lamang ni Lucas upang takutin ang Doña. Kinaumagahan, bago pa man makapag-almusal, laking gulat ni na David at Karen nang may kumatok sa kanilang maliit na apartment. Hindi ito ang mga pulis, kundi si Doña Victoria. Ngunit malayo ito sa matapang at mapagmataas na Doña na nakita nila sa mansyon. Mugto ang kanyang mga mata at tila tumanda siya ng ilang taon sa loob ng ilang araw. David, Karen! Ano ginagawa niyo rito, ma'am? Para insultuhin na naman kami? Malamig na tanong ni David habang protektadong nakatayo sa harap ni Karen. Hindi anak, patawarin niyo ako. Biglang napaluha ang matanda. Nalaman ko ng lahat. Si Lucas, niloko niya ako. Binantaan niya akong ipapakulong dahil sa mga papeles na pinapirmahan niya sa akin noong may sakit ang daddy mo. Akala ko ang pakikipag-merger sa kanila ang tanging paraan para maligtas ang kumpanya at ang dangal natin. Ginamit niya ang takot ko para ilayo ka sa babaeng mahal mo. Humarap si Doña Victoria kay Karen at hinawakan ang mga kamay nito. Karen, iha, patawarin mo ako sa lahat ng masasakit na salitang binitawan ko. Biktima rin ako ng manipulasyon ni Lucas. Ngayon ko lang na-realize na ikaw lang ang tanging tao na tunay na nagmamahal sa anak ko nang walang hinihintay na kapalit. Hindi nakaimik si Karen. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng awa. Niyakap niya ang matanda, isang hudyat ng pagpapatawad. Huwag kayong mag-alala, ma'am.
hawak ko ng katibayan. Ngayong araw, mawawala ng karapatan si Lucas sa kumpanya natin at sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak niya at ni Sabrina. Sa tulong ng revelasyon ng kanyang ina at ng sekretong dokumento, handa na si David na bawiin ang kanyang kumpanya. Ngunit higit sa kumpanya, ang pinakamalaking tagumpay niya ay ang muling pagkakabuklod ng kanyang pamilya at ang pagtanggap ng kanyang ina sa babaeng nagturo sa kanya kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Ang kaba sa puso ni Karen ay tila isang tambol na hindi humihinto. Ngunit ang hawak ni David sa kanyang kamay ay nananatiling matatag habang nakatayo sila sa harap ng pamilyar na glass door ng Ruiz Company. Sa loob ng boardroom, kasalukuyang nagdiriwang si Lucas. Nakataas ang kanyang mga paa sa lamesang dati ay pag-aari ni David, habang si Sabrina ay nasa tabi niya, masayang nagbubukas ng isang bote ng champagne. To our victory, Lucas! Sa wakas, naitapon na natin ang janitress at ang dating CEO. Nakangising sabi ni Sabrina. Isang pirma na lang mula sa board at ang Ruiz Company ay magiging Sandehas Ruiz na. Mayabang na sagot ni Lucas. Ngunit bago pa niya maidampi ang labi sa baso, ang malaking pinto ng boardroom ay bumukas ng malakas na kalabog. Tumayo ang lahat ng board members. Doon, nakatayo si David, suot ang isang charcoal gray suit na tila mas naging makapangyarihan. Sa kanyang tabi ay si Karen na suot ang isang eleganteng puting dress. At sa likuran nila ay si Doña Victoria. The party's over, Lucas. Malamig na sabi ng binata. David, anong lakas ng loob mong bumalik dito? Sigaw ni Lucas. Bangaman bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Security, ilabas ang mga taong to. Walang lalabas, Lucas. Dahil ngayong araw, binabawi ko ang lahat ng tiwalang ibinigay ko sa iyo at binabawi ko ang merger. Hindi niyo pwedeng gawin yan. May kontrata tayo. Bulyaw ni Lucas. Inilapag ni David ang isang makapal na folder sa harap ng board of directors. Kontratang base sa pananakot, manipulasyon at peking dokumento. Hawak ko ang tunay na partnership agreement ng daddy ko at ng pamilya mo, Lucas. Ang anumang tangka ng pamilya Sandehas na sakpan ng interes ng mga Ruiz, pisikal man o sa reputasyon, ay nagpapawalang bisa sa lahat ng inyong stocks. Isa-isang tiningnan ng board members ang mga dokumento. Ang mga bulungan ay nagsimula. Kasabay nito ay pinakita ni David sa malaking monitor ang isang footage. Hindi ang edited version ni Sabrina, kundi ang raw footage na nakuha ni Bea kung saan kitang-kita si Sabrina na naglalagay ng mga dokumento sa locker ni Karen habang nakikipag-usap kay Lucas. It's a frame-up. Mr. Sandehas, Bisan Towal, you're both stripped of your position immediately. Anunsyo ng head ng board. Namutla si Sabrina at napaupo sa sahig. Si Lucas naman ay susubukan pang sumugod kay David. Ngunit mabilis na pumasok ang mga pulis na kanina pa naghihintay sa labas. Lucas Sandehas and Sabrina Sandoval, you are under arrest for fraud, defamation, and corporate espionage. Sabi ng opisyal. Habang kinakaladkad sila palabas, tumingin si Lucas kay David ng may puot. Hindi pa to tapos, David. Tapos na to, Lucas. Matagal na. Sagot ni David. Pagkatapos ay humarap siya kay Karen sa harap ng lahat. Inilahad niya ang kanyang kamay. Karen, hindi na kita kailangan itago sa storage room o sa likod ng mga map. Board of Directors, I would like to formally introduce the woman who will head our new corporate social responsibility department. My partner, by strength, and the future, Mrs. Ruiz. Nagpalakpakan ng buong silid. Sa gitna ng tagumpay, niyakap ni David si Karen ng mahigpit. Ang tunay na CEO ay nagbalik. Hindi lamang sa kanyang kumpanya, kundi sa buhay na ngayon ay puno na ng katotohanan. Matapos ang gulong yumanig sa kanilang mga buhay sa Maynila, muling nagbalik sina David at Karen sa katahimikan ng Batangas. Kasama nila si Doña Victoria na sa unang pagkakataon ay sumakay sa isang sasakyang puno ng mga regalong para sa mga kapitbahay ni Karen. Ang dating mapagmataas na Doña ay tila natutong magpakumbaba. Dala ang pagnanais na bumawi sa pamilyang buntik na niyang mawasak. Karen, iha, ayos lang ba ang ayos ko? Tanong ni Doña Victoria habang inaayos ang kanyang perlas. Baka isipin ng nanay mo ay masyado akong formal. Ngumiti si Karen at hinawakan ang kamay ng biyanan.
Ayos na ayos po kayo, tita. Matutuwa po si nanay dahil narito kayo. Pagdating nila sa baryo, isang engranding fiesta ang bumati sa kanila. Nagpa-catering si David ng pinakamalaking lechon at saganang pagkain para sa buong barangay. Ang mga taong dati ay nakasaksi sa pag-iigib at pagsisibak ng kahoy ng binata ay naroon lahat, masayang nagbubunyi. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, biglang nawala si David. "Nasaan ang nobyo mo, Karen?" Tanong ni Aling Rosa habang abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Bago pa makasagot si Karen, biglang namatay ang mga ilaw sa paligid ng kanilang bakuran. Maya-maya pa, unti-unting bumukas ang mga maliliit na fairy lights na nakapulupot sa mga puno ng mangga, na bumuo ng isang maliwanag na landas patungo sa gitna ng bukid, sa mismong lugar kung saan unang napatunayan ni David ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng simpleng gawa. Tumugtog ang isang malambing na kanta mula sa isang acoustic band. Doon, sa dulo ng landas, nakatayo si David. Suot niya ang puting sando at pantalon na ginamit niya noong nagsisibak siya ng kahoy. Isang simbolo na kahit gaano siya kayaman, handa siyang maging simple para sa dalaga. Dahan-dahang lumapit si Karen. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. "Karen," panimula ni David nang makarating ang dalaga sa harap niya. "Dito sa lugar na to, natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya o sa dami ng pera sa bangko. Ang tunay na kayamanan ay ang makasama ang taong handang manatili sa tabi mo, magmap man ang kamay mo o humawak ng gintong tropeyo." Lumuhod si David sa isang tuhod, isang galaw na nagpasinghap sa buong baryo. Naglabas siya ng isang maliit na kahon at binuksan ito. Isang diamanting singsing ang kumikinang sa ilalim ng buwan. "Love, ikaw ang naging inspirasyon para mas makilala kong sarili ko. Nang dumating ka sa buhay ko ay mas naging buo ako. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Hindi kita maipapangako ng isang buhay na walang pagsubok. Pero ipinapangako ko na sa bawat pagsubok na darating sa atin ay handa akong harapin basta't kasama kita. Mahal na mahal kita, Karen. Will you marry me? Will you be my queen? Not just in my company, but in my life forever." Buong puso na saad ng binata. Walang pag-aalinlangan. Tumango si Karen habang humahagulhol sa saya. "Yes, David. Yes." Isinuot ni David ang singsing at binuhat si Karen habang nagpapalakpakan ng lahat. Maging si Doña Victoria at Aling Rosa ay nagyakap. Pinagbuklod ng pag-ibig ng kanilang mga anak. Ang sorpresa sa Batangas ay hindi lang tungkol sa singsing, kundi tungkol sa pangakong ang pag-ibig na nagsimula sa hirap ay mananatiling matatag hanggang sa huli. Ang simoy ng hangin sa Batangas ay tila nakikigalak sa pinakahihintay na araw. Hindi sa isang malamig na katedral o sa isang selyadong hotel gaganapin ang pag-iisang dibdib, kundi sa gitna ng malawak na hardin na tinatanaw ang Bulkang Taal. Ito ang hiling ni Karen, ang ikasal sa lugar kung saan siya nagmula. Tumugtog ang canon indi. Bumukas ang mga dambuhalang pintuang gawa sa puting rosas at sampagita. Doon, lumitaw si Karen. Hindi na siya ang hamak na janitress na nakayuko at takot sa mapanghusgang tingin ng iba. Suot ang isang ivory lace gown na disenyo ng isang tanyag na couturier. Naglakad siya ng may taas noo at dignidad. Sa bawat hakbang niya sa mahabang aisle, nakita niya ang mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Naroon si Bea na panay ang punas ng luha. Ang mga dating kasamahan sa utility department na lahat ay binigyan ni David ng espesyal na upuan. At maging ang mga board members na ngayon ay may mataas na respeto sa kanya. Sa dulo ng altar, naghihintay si David. Ang kanyang mga mata ay basang-basa. Hindi makapaniwala na ang babaeng dati ay pinapanood lang niya mula sa malayo ay magiging asawa na niya. Sa tabi ni David ay nakatayo si Doña Victoria na siyang nag-abot ng kamay kay Karen nang makarating ito sa harap. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ng Doña. Isang simbolo ng ganap na pagtanggap at pagmamahal. Ipinapangako ko na kahit maging chairman pa ako ng pinakamalaking kumpanya, hindi ko malilimutan ang pakiramdam ng paghawak sa kamay mong may kalyo. Dahil ang mga kalyong yun ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagsisikap. Ngumiti si Karen. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pag-ibig.
Ipinapangako ko naman, David, mananatili akong totoo para sa'yo at mamahalin ka habang ako'y nabubuhay. Mula sa pagiging janitress hanggang sa pagiging asawa mo, ikaw lang ang boss ng puso ko. Matapos ang matamis na I do at ang pagpapalitan ng mga singsing, muling naghiyawan ang lahat ng maglapat ang kanilang mga labi. Ito ang wakas ng kanilang paghihirap at ang simula ng isang bagong kabanata. Sa sumunod na reception, tumayo si David para sa isang huling mensahe. Tumingin siya sa lahat ng panauhin at tila may mensahe rin para sa mga wala roon. Sina Lucas at Sabrina na kasalukuyang nagdurusa sa likod ng rehas. Ang kwento namin ni Karen ay hindi lang tungkol sa isang CEO at isang janitress. Ito ay tungkol sa katotohanan na ang estado sa buhay ay hindi basihan ng halaga ng isang tao. To those who look down on others, remember that the person you're belittling today might be the one you'll be looking up tomorrow. Pagkatapos ng selebrasyon, lumakad ang mag-asawa patungo sa isang maliit na bahagi ng hardin kung saan nakatanim ang isang bagong puno. Doon, sabay nilang itinanim ang isang time capsule. Handa ka na ba sa bagong buhay natin, Mrs. Ruiz? Tanong ni David habang iniaalay ang kanyang braso. Handang-handa na, Mr. CEO. Sagot ni Karen nang may malawak na ngiti. Habang papalubog ang araw, naglakad sila palayo sa karamihan, magkahawak kamay.